Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon po tayo dito, Click 125. Nagpunta dito sa amin kasi mayroon daw problema yung motor niya. Yung kanyang fuel gauge po ay nagbi-blink. So ayan. Ayo nga. Ito, yung fuel gauge po niya nagbi-blink. So ngayon malalaman natin, pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema nito kapag nagbi-blink. Possible may loose connection or may putol na wire, o di kaya yung mismong sender assembly po niya yung may problema, yung doon sa dito sa loob nito. So titignan natin mamaya, papakita ko sa inyo. So yun guys, kinalas ko na nga lang pala yung cover niya rito, tapos yung kanyang upuan, so yun yung view box niya, para ma-check natin kung may wire nga na naputol. So usually kasi kailangan natin i-check talaga to dahil uso minsan yung daga. Baka mamaya nangangat-ngat itong mga wire na to. Pagka may naputol na isa dyan, normal hindi na siya magpa-function. Tapos ano yan, makikita magbi-blink talaga yun ang nando sa may panel niya. So far okay naman yung kanyang wire. So sisilipin na lang natin yung loob nito. So ayan, itong fuel hose niya ay aangat lang po ito, yung lock, yung kulay blue, mabubunot na po yan. Tapos ito din yan. At once na kakalasin nga pala to, kinakailangan yung o-ring yan, palitan din yan kung sakali pagka hindi na kumasya mamaya. Since bago pa naman to, try lang natin balik mamaya, no? So kakalasin ko lang to para makita natin kung ano nangyari sa loob. So ayan na nga. Oh yun, agoy. Hindi nga natanggal nga yung kanyang floater device. So ayun, ano din siya, magiging ano to, disconnected nga rin talaga kasi nga ang kanyang floater o receiver, sender assembly niya ay nabunot, natanggal. So at the same time meron din nag-short dito sa loob, yung dalawang terminal niya nagdikit, yung galing positive. Ayan. So ito lang, kukunin lang natin to yung nando sa loob. Ayun naiwan pati yung lock nya. So bubunutin ko lang yon, tapos ibabalik. Malalim-lalim to. Ayan, babalikan ko kayo mamaya after na maibalik ko tong kanyang floating device, sender assembly nya. So ayan na guys, inayos ko na siya. So ito yung tamang positioning niya na. Dapat yung router niyan ay ang akyat niya rito sa likod. Kasi last time ginawa ko sa harap nakalagay. Ang mangyayari niya kasi kung sa harap mo ito ilalagay, baliktad naman yung ano niya. Pagka puno, konti yung reading ng fuel gauge. Kapag mababa, full tank siya ngayon. So ito yung tama. Dapat paakyat yan. Kapag nagagas tayo dito, dapat lulutang to. Sakto tong reading niya. So ayan, hindi ko na pinakita yung pagkabit ko kasi alam ko basic naman na sa inyo to, no? So ngayon, bago natin ikabit yung cover, check ko muna kung may pressure test muna tayo, no? Yung leak niya rito, kung may leak siya. Kasi pagka may leak, ibig sabihin yung o-ring na nandyan sa fuel pump niya ay may singaw. Hindi pwedeng may singaw dahil delikado, pwedeng mag-cause ng pagkasunog yun kung halimbawa may singaw yung gasolina dyan. So on natin yun, maganda yung tunog ng ano. So far wala naman siyang leak, no?
Importante to guys na maligtas ninyo ang inyong fuel pump palagi kasi kapag hindi nyo ito nabantayan, hindi nyo rin malalaman yan maliban sa naamoy nyo lang yung gasolina. May cover kasi dito na kung halimbawa busy kayo, hindi nyo na napansin, o pwedeng bukod sa delikado na magkasunog ay masayang din yung gasolina ng motor nyo. Mahal-mahal ng gasolina ngayon, tapos natatapon lang, so wala. So ayan, okay na siya. Since okay na siya, titignan natin ngayon yung problema niya kanina kung nasolusyonan ba. So yun lang naman nabunot lang yon. So binalik lang natin, titignan natin ngayon kung okay na siya. So yun, wala na, hindi na nagbi-blink yung kanyang fuel gauge kagaya kanina. So natanggal lang talaga. Ang mga nagiging dahilan kasi nito guys ay una, yung kalumaan siguro din ng motor, pero ito bago pa. Posible sa kondisyon ng kalsada sa kanila. Sa road condition dito kasi sa probinsya, may mga part dito na hindi pa talaga sementado o mga rough road pa talaga. So hindi naman gaanong uso rito yung humps. Pero ang uso dito rough road, no? Yung tipong mapapaiyak ka talaga at dumating yung time nga sa akin na minsan gamit ko scooter. Parang nagsisi akong pumasok ako doon sa daan na yun Gusto ko nila sana bumalik kasi lang no choice na, kalagitnaan ako. Ayun. So ganun. So pwede talagang matanggal ito kapag ganun yung nangyari. Lalo kung hindi naka-full tank yung motor nyo. So mahalaga pala talaga yung full tank. So yun guys, hanggang dito lang muna ang video natin. Sana ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood.